Yan. So, good day po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Today is January 9, 2025. So, bagong taon po, ano? At bagong taon, ito yung kauna-unahang vlog natin na dito tayo sa harap ng whiteboard. Yan. So, andito tayo ngayon para i-update ko po kayo sa sukat ng mga iba't ibang sukat ng iba't ibang capacity kapag kayo ay magpapagawa ng poultry house na low-cost, ano po. Ayan. So, umpisan po natin ang pagkakaiba nitong ano kasi natin, yung gagawin natin, yung i-demo natin ngayon. Ang pagkakaiba dito ay dun sa dati. Ito, meron tayong maglalagay na tayo ng maliit na bodega. Bodega para sa feeds ninyo at saka sa itlog. Yung ma-harvest po, may mapaglalagyan tayo kaagad na andun mismo sa loob ng poultry house. Yan. So, ituturo ko po sa inyo kung paano po yun. So, sa ngayon, ang ipapakita natin ay ang sukat ng pang 1,008 heads capacity tsaka pang 504 heads capacity na maglalagay tayo ng bodega na at least 10 feet po yung kanyang haba. 11 by 10 and then idudugtong po natin yan dun sa sa usual na haba nung sukat natin ng pang 1,008 heads capacity. Ayan. So, umpisan na po natin, ano? So, unang-una, sa mga nakaraang video natin, ang standard size na tinuro ko po sa inyong sukat ng housing natin na kumbaga semi-elevated lang siya, no? Ay 11 feet po yung standard na lapad. Ayan. And then yung haba ay 70 feet. Kaya lang lately, binago natin yan kasi every time na mag-i-install tayo, dahil na rin sa advice ng mga installer natin, nabibitin daw yung binibigay nating sukat. Kaya instead na 70, ginawa natin na 71 feet para meron po siyang pasobra na 1 foot. Hindi po mabibitin. Ayan. So ito po yung usual or typical na sukat na pang 1,008 heads capacity. Kaya lang, yung ituturo ko sa inyo ngayon, maglalagay tayo ng bodega. So una, i-drawing ko muna to, i-illustrate ko sa inyo. So ito po yung ano natin, ito po yung 11 ito po yung mula dito hanggang dito, ito po yung 71. Ito po. Mula dito hanggang dito, ito po yung 71. Ayan. Tapos, ang gagawin natin dito ay ganito na po ang kalalabasan niya. Gagawa tayo ng bodega. Ito po yung bodega. 10 feet. 10 feet po yung ano nito. And then ito naman, ito yung 11 feet. Mula po doon hanggang dito, ito yung 11 feet. Mula dito hanggang doon, 11 feet. Ito naman po yung 10 feet. So, and then ito po yung daan. Ito po yung magiging pathway natin. Ito po yung daanan ng daanan natin. Pinalaki ko lang. Daanan natin pag tayo ay magpapakain ng manok o mag-harvest ng itlog. Ito po yung daanan. And then ito po yung poste. Dito po yung mga poste-poste natin, di ba? Ayan. So, ayan, poste din yan, tapos poste din yan. So, ayan. So,
pwedeng pwedeng ang pagpoposte ninyo every 10 feet or pwede rin every 15 feet. So depende na po yan, diskarte nyo na po yan kung paano po yung spacing. Pero ang spacing natin ay at least 10 feet po yung pagitan ng poste. Mula po dito hanggang dito ay 10 feet. Pwede rin gawin yung 15 feet. Hindi po pwede yung 20 feet kasi masyado nang mahaba yung space, baka lumundo na siya. Ayan. So, ito lang naman, kung gusto nyo dun sa mas detalyado, balikan nyo po yung old video natin ng mga nakarang taon. Total, ang nabago lang po talaga dito ay ito. Ito lang po yung dinagdag natin. So, ang mangyayari, dito po yung maaring pintuan. Depende kung saan yung gusto ninyo. Pwede rin dito, pwede rin doon. So, pag-akit nyo ng poultry, andito po yung bodega. So, andito po yung mga feeds na nakakamada. Yan po, patong-patong. And then yung itlog, andun din naman po. So, meron po kayong niyan. At least kapag umulan, hinaharvest nyo yung itlog, iniiwan lang kasi natin yan dati dun sa daanan. Minsan, nababangga natin, nababasag tuloy yung itlog. At least ito, kapag may bodega na tayo. So yan yung bagong design natin, or actually existing na po yan, kaya lang ngayon ko lang po siya ibinlag. Ayan. So ang mangyayari, ang kalalabasan, kung 71 feet po yon, ang haba nito 71, plus ito 10, so ang mangyayari 81 feet po yung haba niya. Ang lapad, ganun pa rin po, 11 feet po. So, lapad, 11 feet. Ang haba po niya ay 81 feet. So, ganyan na po yung kalalabasan. So, kapag ako ay tinanong ninyo ngayon, Mang Mags, kailangan namin ng sukat ng pang 1,008 heads capacity. So, asahan nyo po, ang ibibigay ko ng sukat sa inyo ay 11 feet ang lapad, 81 feet po yung haba. And then, kasama na po yung bodega dyan. Ayan. So, sa katapusan ng January, tayo po ay andyan sa Nueva Vizcaya para gumawa ng poultry house ni Sir Francis. Si Sir Francis sila po ay nagpunta rito last week. Kasama po yung kanilang may bahay at sila po ay nagpa-quote sa atin kung magkano yung magagastos nila. Lahat-lahat package, housing, cages at saka RPM. So, ganyan po yung gagawin natin sa ni Sir Francis. Ito pa rin po yung elevated po siya ng 3 hollow blocks. Bali 4 po. Yung isa na hollow blocks ay nakabaon. Nakabaon po yung isang hollow block sa lupa. Ayan. So, ayan. Ganyan po. So, tatlong patong yung makikita natin doon. Ayan. So, pagdating naman po sa paano kung halimbawa 504 lang Mang Mags yung paggagawa namin. So, simple lang po. Hatiin lang po natin. Yung 71, dati kasi 70 yan. So, 35. So, gagawin natin 36. So, 36, ito po yung isa, pang 500. 36, 11 feet pa rin yung lapad. Plus 10 tayo, bodega. So, magiging 10 feet po yan, 11 feet. So, magiging 11 by 46. 11 feet ang lapad times 46 feet ang haba ng isang poultry house, semi-elevated, na ang capacity ay 504 heads. Dito naman po sa taas, ito po yung
pang 1,008 heads capacity. So, ayan po. Ayan. So, ang tubo pong ginagamit natin dyan, tubo ay Didos. 2 inches. Kapag medyo maluwag-luwag yung budget nyo, pwede yung schedule 40. Kapag medyo okay naman yung schedule 20. Lalo na kapag hindi naman maalat yung area ninyo, pwede lang kayong gumamit ng schedule 20 na GI 5. Ayan. Tapos, ibabaon nyo yung 2 feet. Yan, 2 feet po yung nakabaon. Tapos yun naman 10 feet. 10 feet naman po yung mula dito sa lupa hanggang sa taas, 10 feet. Tapos yung nakabaon 2 feet. Kaya ang putol po ng tubo ninyo ay 12 feet. Dati po ang turo ko sa inyo 10 feet. Para yung isang pyesa hatiin natin Kaya lang lately kapag mainit ganyan, so nagdagdag tayo ng height nung poste natin, kaya ginawa nating 12 dapat yung putol. Para yung 2 feet, ibabaon natin yon. Yung 10 feet, yun yung nakalitaw. So, comfortable po yung manok natin. Hindi po siya gaanong mainit. Yan po. So, and then yung sa bubong naman niya, yung bubong, itong isang side, 12 feet po yan. 12 feet dapat yung haba. 12 feet din dito. Para kapag naglagay tayo ng yero, eksaktuhan po yung yero na 12 feet. Kasama na po yung bulada doon. Ayan. So, ganun po yung bulada, mga 1 meter or 120. So, ang gawin nyo po, mag-drawing po muna kayo sa mag-drawing po muna kayo sa sahig. I-layout nyo po muna. Ganun naman yung pag-layout natin. Halimbawa, ito po yung plain na sahig, yung lupa. Gamitin nyo yung 12 feet na sukat. Tapos ilatag yung ganun pag gagawa kayo ng trusses. So, ganyan, tandaan ninyong ganon. Ayan. Tapos, ibawas ninyo yung 1 meter. So, 1 meter. So, the rest, ganyan. Ma-estimate nyo naman po kasi yan. Ayan. So, ganyan po. Yan po, ito po yung isang side, So, ganyan din yung isang side na ganon. So, may 1 meter siya rito na bulada. Ito po kung 12 feet yan, kung halimbawa yung bulada ninyo ay 3 feet, so ito malamang nasa 9 convert natin siya sa feet muna. Yan, para madaling maintindihan. So halimbawa ito 3 feet. Mula naman dito 9 feet. 9 feet, tapos ito 3 feet. So, pag pinagsama natin yung haba nito, 9 plus 3, yan yung yero natin, buong yero, 12 feet po yan. Ayan. So, ganyan lang naman po. Wala naman pong poste sa gitna, ganyan lang po yung trusses niyan. Ganyan lang. Yan, kanya-kanyang design po, discarded na po yan. Ayan, so ito naman po yung poste natin. Ito po yung sa labas, 10 feet, yung taas nito. Plus 2 naman dito. Ito yung ito yung lupa eh. So ito, at ito naman yung 2 feet. So 2 plus 10, 12. So 12 po ang haba. Ngayon, kapag pinutol natin yung isang pyesa ng tubo, 20 feet po kasi yun. Pag pinutol natin ng 12, ang may iwan yung 8. So yung 8, putulin nyo ulit. Magiging tag 4 feet yun. Idugtong ninyo dun sa Dugtong-dugtong lang naman na po yan. Wala pong problema kasi iwe-welding naman. Diskarte na po yan ng welder ninyo. Ayan. So ganyan po yan. Ganyan po yung kalalabasan yan. Tapos andito yung daanan natin sa gitna. Yan. Yan. Yan yung daanan natin sa gitna. And then andito na po yung mga manok natin. Yan. So, ganyan lang po.
Pasensya lang sa pag-drawing ko, hindi ako, alam niyo naman yan. Ayan. So, sana nabigyan ko kayo ng idea regarding sa sukat ng pang 1,008 heads capacity at pang 504 capacity. Yung ibang sukat po, abangan niyo po sa mga susunod nating video. Ayan. So, once again, maraming salamat sa inyong panunood. Ito po ang inyong kaibigan, ang inyong kamanukan, walang iba kundi si Mang Mags. Mabuhay po tayong lahat at God bless. Thank you po, thank you.